Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ninita. Ako po ay 30 taong gulang at nagmula sa Cabuyao, Laguna. Isa ako sa mga masasabing loyal listener ninyo. At kahit na ng ibang bansa ako para sa pagtatrabaho, ay hindi pa rin po ako nakakalimot na makinig sa inyo kapag may time. Siya nga pala, isa akong chef sa isang cruise liner. At ang ibabahagi kong kwento ay may kinalaman sa aking buhay pag-ibig. Ito ay nagsimula nang makapagtrabaho ako sa cruise liner. Nagdesisyon akong mag-ibang bansa dahil marami akong sinusuportahan. Una ay mga kapatid ko at pangalawa ay mga pinsan ko. Wala na akong mga magulang dahil ang nanay ko ay nakapiit sa bilangguan dahil sa pagpatay niya sa tatay ko. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral dahil sa pagsusumikap ko. Kaya nga nang makapagtrabaho ako ay nagdesisyon akong ibahagi sa mga mahal ko sa buhay ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Samantala, isang araw habang nakadaong ang cruise liner namin sa pier ng bansang Algeria, nagkaroon ako ng pagkakataon na tawagan ang aking pamilya na nasa Pilipinas. "Hello Ate Ninita, ikaw ba yan?" Wika sa akin ang aking pinsang si Gloria. "Oo, ako to," sagot ko naman sa kanya. Naramdaman ko naman ang excitement sa kanya. "Ate, buti naman at tumawag ka. Kumusta na kayo dyan?" Tanong ko kay Gloria. "Eto, mabuti naman kami dito. Si tatay may trabaho na ulit. Sina Alfred at Rexy naman, parehong nasa honor roll." Tuwang-tuwa siya na kwento niya sa akin. "Wow naman. Nako, pakisabi sa dalawang kapatid mo na binabati ko sila. Papadalhan ko sila ng regalo sa susunod na buwan." Inform ko sa kanya. "Talaga ate? Paano naman ako?" Natawa naman ako sa reaksyon ng pinaka-close na pinsan ko. "Mawawala ka ba sa listahan ko?" "Syempre hindi. Ano bang gusto mo?" "Bibili ako dito sa pagsahod ko." Dali-dali namang humiling si Gloria sa akin. "Ate, gusto ko ng cellphone. Yung may camera ha. Tapos gusto ko rin na branded na pabango. Gusto ko rin ng leather na bag. Ibili mo ko ng branded ha. Padala ka rin ng maraming chocolates." Teka, nasaan ka na ba ngayon ate?" Tanong niya sa akin. "Nandito yung cruise liner namin sa Algeria." Sagot ko naman. "Ano bang mabibili dyan sa Algeria?" Usisa pa ni Gloria sa akin. "Meron dito mga leather jackets. Tapos mga alahas." Nagkaroon naman siya ng idea sa sinabi ko. "Ate, ibili mo ko ng hikaw ha. Gusto ko ate, yung 24 karat ha." Sige. Ibibili ko kayo ng gintong alahas dito." Pangako ko sa kanya. "At saka ate, samahan mo na rin ng pera yung padala mo. Kailangan ko kasi ng perang pambayad sa class outing namin sa Boracay. Required kami ng professor namin Dagdag na request pa niya sa akin. "Magkano ba ang kailangan mo?" "Hindi ako sigurado ate. Pero okay na siguro ang 200. Nahihiya niyang sagot sa akin. Kailan namin makukuha yung padala mo?" Tila nasasabik pa niyang tanong sa akin. "Magpapadala ako sa katapusan. Basta lahat ng ibinili niyo, ipapadala ko." Yun naman ang pinangako ko sa aking pinsan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako sa kanya dahil babalik na ako sa aking cabin. Samantala, habang nagpapahinga sa aking cabin ay may kumatok sa pinto. Agad ko iyong binuksan at nagulat ako nang tumambad sa akin ay si Rodel. "Rodel, anong ginagawa mo rito?" "Halika, pasok ka sa loob dali. Baka may makakita sa iyo." Nagmamadali kong sabi kay Rodel at hinila ko na siya papasok sa aking cabin kasi baka may makakita pa sa kanya. Teka, bakit ka ba nandirito?" Tanong ko pa sa kanya. "May gusto sana akong ibigay sa iyo Eto mga prutas." Aniya. Sabay bigay sa akin ng isang paper bag na naglalaman nga ng mga mansanas at iba pang mga prutas.
Dapat kanina ko pang ibinigay sa'yo nung magkasabay tayo. Kaso nagmamadali ka. Kaya ngayon ko lang naibigay. At saka napansin ko pagod na pagod ka kanina sa trabaho. Tamang-tama, pampawala to ng pagod. Dagdag pa niya. Napangiti naman ako kay Rodel. Handang-handa mo talagang isakripisyo yung trabaho mo para lang maibigay sa akin to. Lee? May tanong ako sa'yo. Si Jed ba? Ano? Nanliligaw ba siya sa'yo? Maya-maya ay itanong ni Rodel sa akin. Parang nahihiya pa nga siyang itanong yon sa akin nung una. Agad naman akong sumagot. Naku, hindi. Magkaibigan lang kami noon. Akala mo lang siguro nanliligaw siya sa akin? Pero ang totoo, si Emily ang nililigawan niya. At dahil kaibigan ko si Emily, lumalapit siya sa akin para humingi ng tulong. Ganun ba? Pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim, tila ba parang nabunutan siya ng tinik. Parang nabunutan ka ng tinik Kunuha ko sa kanya habang natatawa. Siyempre, nagbabalak kasi akong alam mo na manligaw sa'yo, Ninita. Curious lang ako Nag-entertain ka ba ng manliligaw? Nag-aalangan niyang response sa akin. Siyempre, nagulat naman ako sa kanyang sinabi kaya hindi ako nakakibo. Nagpatuloy naman si Rodel. Ang totoo niyan, desidido na akong manligaw kaso hindi ko alam kung paano sisimulan. Di manligaw ka. Pumayag ako sa kanya na manligaw sa akin. Basta gawin mo na lang. Pero hindi ako nagbibigay ng assurance Yun ang paalala ko sa kanya. Siyempre, depende pa rin yon sa mga efforts niya at sa pag-develop ng aking feelings para sa kanya. At yun nga papadudot. Kinabukasan nanligaw na siya sa akin. Agad ko rin namang sinagot pagkaraan ng isang buwan nang ma-realize ko rin na na-develop ng feelings ko para sa kanya. Hindi naman ako nagkamali sa desisyon kasi sweet at malambing si Rodel. Mahal na mahal namin ang isa't isa kung kaya't umabot kami ng 5 taon bilang magkarelasyon. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan na naming magpakasal. Kampante na kami ni Rodel na kami na talaga ang magkakatuluyan kaya nagsimula na kaming mag-prepare noon sa aming kasal. Samantala, naging magkaibigan si Rodel at pinsan kong si Gloria. Hinayaan ko lamang yon kasi wala namang masama. Buong tiwala ako sa very committed kong fiancé. Yon ang akala ko. Dahil ilang buwan pagkatapos ng aming 5th anniversary ay tila unti-unting nagbago ang ugali ni Rodel na nauuwi sa madalas na pagkakalabuan. Marami din akong naririnig na mga usapan na nililigawan daw ni Rodel ang pinsan ko pero nagbibingi-bingihan ako noon. Masakit sa akin ang lahat ng mga naririnig ko at napapansin ko sa dalawang yon na tila may pagtitinginan sa pagitan nila. Pero dahil mahal ko nga si Rodel ay hindi ko pinapansin yon. Bukod sa tiwala naman ako sa boyfriend ko at sa pinsan ko na hindi nila ako lolokohin. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, isang katotohanan ang aking natuklasan. Nahuli ko sina Rodel at Gloria na naglalampungan sa likod bahay habang wala si tita at mga pinsan ko. Rodel, Gloria, anong ibig sabihin nito Mga walang hiya kayo. Sigaw ko sa kanila. Ninita, magpapaliwanag ako. Pero naputol yon. Dahil ano pa ang ipapaliwanag niya sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nagtataksil kayong dalawa sa akin. Halos nagwawala kong sabi sa kanila. Tapos ay nasampal ko pa sina Rodel at Gloria. I'm sorry, paghingi ng sorry ni Gloria sa akin. Anong klase kang tao Pagkatapos kitang pag-aralin, pagkatapos kong sundin ang mga layaw mo, pagkatapos ng lahat-lahat, yan lang ang igaganti mo sa akin? Pagkatapos kong umuwi dito sa atin, pagkatapos kitang tulungan,
Ikaw rin pala ang aagaw sa akin at magiging karibal ko kay Rodel. Sumbat ko sa aking pinsan. Mahal ko si Rodel, ate. Nagmamahalan kami, giit pa niya sa akin. Bakit ba nagawa mo sa akin to, Gloria? Ano bang kasalanan ko sa iyo at ginanito mo ako? Wika ko sa kanya habang napahagulhol. Hindi ko gustong agawin sa iyo si Rodel, pero nangyari na. Kaya ate, hindi ko na siya ibabalik pa sa iyo. Akin na si Rodel. Akin na siya ngayon. Tila pagmamalaki pa niya na inahas niya ang aking boyfriend. Walang hiya kang babae ka. Demonyo ka, Judas. Kung ano-anong masasakit na salita na ang binanggit ko noon kay Gloria. Ninita, sana patawarin mo na kami. Sabi na lamang ni Rodel sa akin habang pinipigilan niya akong lusubin ang pinsan ko. Bakit mo naman ginawa sa akin to? Akala ko ba mahal mo ako, ha, Rodel? 5 taon tayong bumuo ng mga pangarap. Tapos yan lang ang gagawin mo? Naiiyak kong sabi sa kanya. Pero alam kong wala na akong maririnig na sagot sa kanya na pwede kong paniwalaan. At ikaw, Gloria, nagtiwala din ako sa iyo. Naghirap ako sa barko para lamang matulungan ko kayong magkakapatid. Sa iyo ang dami kong binigay na pabor. Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Tama na ang sumbatan natin. Ngayong alam mo na ang totoo, ipaubaya mo na sa akin si Rodel. Sa puntong iyon ay nagmatigas na si Gloria sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa iyo si Rodel. Isuksok mo yan sa ulo mo. Sigaw ko sa aking traidor na pinsan. Ninita, hindi na matutuloy ang kasal natin. Seryosong pahayag pa ni Rodel. Siya na ang gusto kong pakasalan at hindi na ikaw, dagdag pa niya. Makakakita ka pa ng lalaking magmamahal sa iyo, ate. Hindi pa huli ang lahat. Sa iyo, huwag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa taong alam mo nang wala nang pagmamahal sa iyo. Sarkastikong payo naman ni Gloria sa akin. Anyway, ate, ubarin mo na pala yung engagement ring na ibinigay sa iyo ni Rodel. Ibigay mo na sa akin yan kasi ako nang pakakasalan ni Rodel. Kaya akin na, dali. Natulala ako sa sinabing iyon ni Gloria. Hindi ko akalain na masasabi niya sa akin ng mga ganoong klase ng salita. JJ baby ko, ibili mo na lang ako ng bagong engagement ring, ha? Sabi na lamang ni Gloria nang hindi ko ibigay sa kanya ang suot kong engagement ring. Mga walang hiya talaga kayo. Tandaan nyo to, hindi pa tayo tapos. Nang gigigil na galit na sabi ko sa kanilang dalawang Judas. Papadudot doon ako nalugmok sa nasaksihan at nalaman ko mula sa 2 taong pinagkatiwalaan ko. Hindi ko lubos na maisip na magagawa nilang traidorin ako. Sobra akong nasaktan at halos maubos noon ang luha ko sa mata dahil sa kakaiyak. Pero kahit na ganoon, umasa pa rin ako na sana panaginip lang ang lahat, na sana'y magising na ako sa bangungot na iyon ng aking buhay, papadudot. Mahal na mahal ko si Rodel. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat, ang puso ko, panahon ko, lahat-lahat, kaya mahirap tanggapin na sa isang iglap ay mawawala lang siya ng basta-basta at mahirap ding tanggapin na ang sarili ko pang kadugo ang siyang magiging karibal ko kay Rodel. Papadudot, dahil sa mahal ko si Rodel, ay nagpakababa ako. Kinain ko ang pride ko at nagmakaawa ako kay Gloria na ibalik niya sa akin ang boyfriend ko. Kung pwede lang lumuhod pa sa kanya, ay gagawin ko. Huwag lamang mawala sa akin si Rodel, please. Gloria, nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo na sa akin si Rodel. Pagmamakaawa ko noon kay Gloria nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kung ayaw ko, sarkastikong balik niya sa akin. Isipin mo naman sana yung mga nagawa kong kabutihan para sa iyo. Alalahanin mong hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Kung hindi dahil sa akin, paalala ko sa kanya. Teka, ano to? Sumbatan, ha?
Sa puntong iyon ay diniretso ko na si Gloria. Oo, sinusumbatan kita. Marami kasi akong ginawang pabor sa iyo. Pero sa kabila ng kabutihan ko, yan lang ang ginawa mo. Ate, actually, hindi ko naman nakakalimutan yung mga pabor na ibinigay mo sa akin. Nagpapasalamat nga ako sa iyo eh. Pero kasi ayaw ko namang maging kapalit doon si Rodel. Mahal ko siya ate. Siya lang ang buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko naman siya gustong agawin sa iyo. Kaso ang puso ko, siya ang dinidiktahan ng puso ko. Hindi ako mabubuhay kapag wala si Rodel. Sana'y tanggapin mo naman yun ate, insist niya sa akin. At saka, kailangan niya akong panagutan kasi buntis ako. Nagulat naman ako sa mga narinig ko mula kay Gloria. Uulitin ko ha, buntis ako ate. At si Rodel ang ama ng anak ko. Muling sabi sa akin ng pinsan ko. Samantala, Papa Dudut, ay lumapit naman si Rodel sa amin at narinig niya noon ang aming usapan. Totoo yung sinasabi ni Gloria. Nakapagdesisyon na ako. Hindi na matutuloy ang kasal natin kasi si Gloria na ang pakakasalan ko. Sa puntong iyon ay napaiyak na lamang ako bago tayo magpatuloy. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Karamihan po sa mga listeners natin, ayon sa analytics ng YouTube, ay mga hindi pa nakasubscribe. Malaking bagay po para sa amin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-invite sa inyong mga kaibigan na mag-subscribe at syempre mag-subscribe din po kayo. Sa puntong iyon ay napaiyak na lamang ako. Please, ate, tama na ang drama. Happy ending na kami. Huwag ka nang umeksena pa. At saka, come on, ilang milyon ang lalaki sa Pilipinas, hindi lang si Rodel. Kung gusto mo, maghanap ka ng foreigner na boyfriend. Huwag na si Rodel kasi akin na siya. Dagdag pa ni Gloria na tila hindi nakokonsensya sa ginawa niya sa akin. Anong klase kang pinsan, Gloria? Napakasama mo. Naiiyak sa galit na sabi ko sa kanya. Anyway, bakit suot mo pa yung engagement ring ninyo ni Rodel? Ubarin mo na yan. Kasi hindi ka na fiancé ni Rodel. Akin na yan. Ako na ang may karapatang magsuot niyan. Pilit kinukuha sa akin ni Gloria ang engagement ring na suot ko. At para magtigil na ang pinsan ko, ay nagpasya na lamang akong ibigay na lamang sa kanya ang singsing na suot ko. Ito na yung singsing. Lamunin mo ha. Isaksak mo dyan sa lalamunan mo. Pero ito tandaan mo, kakasuhan kita. Pinagsisihan kong ikaw ang naging pinsan ko. Simula sa araw na ito, hindi na kita kikilalaning pinsan. Galit na sabi ko sa kanya. Papa Dudut, pagkaraan ng eksenang iyon, ay narealize kong wala na talagang pag-asang bumalik pa sa akin si Rodel. Kaya nagdesisyon na lamang akong kalimutan na lamang siya. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa cruise line. Sinubukan kong mag-move on. Pero mahirap pala. Mahirap tanggalin ang bitterness sa dibdib dahil sinaktan ng dalawang iyon ang buong pagkatao ko. Pero mabait ang Diyos, Papa Dudut. Dahil kahit papaano ay may pinapadala siyang mga taong handang tumulong sa akin sa lahat ng oras. At isa na roon si Dante. Dahil sa labis na depression ay napabayaan ko ang aking sarili at nagkasakit ako. Buti na lamang noong araw na nahilo at nahimatay ako sa trabaho ay katabi ko si Dante at dinala niya ako noon sa klinik. Buti naman at nagkamalay ka na. Kumusta ka na? Ano na ang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Dante. Medyo sumasakit pa rin ang ulo ko. Sagot ko naman sa aking concerned na kaibigan. Masyado ka kasing stress eh. At saka napababayaan mo na ang katawan mo. Nga pala, oo, yung mga gamot na ipapainom ko sa iyo, sabi ng doktor. Pahayag naman ni Dante. Habang nandito ka, ako munang mag-aalaga sa iyo. Pagboboluntaryo niya. Pero baka makaabala lang ako sa trabaho mo pag aalala ko sa kanya.
Wala yon. Nagpaalam naman ako sa supervisor namin. Nakangiting wika niya sa akin. Napangiti naman ako sa chivalry ni Dante sa akin. Malakas ka talaga sa supervisor natin. Biro ko pa sa kanya. Hindi naman masyado. Nga pala Ninita, please, huwag kang magpapabaya sa kalusugan mo ha. Sa totoo lang, nagwo-worry ako sa iyo. Ilang araw na kitang napapansin na matamlay at stress na stress. Pero don't worry, gagawin ko ang lahat para maging okay ka, paniniguro niya sa akin. Papadudot, si Dante ang nag-alaga sa akin. Sa tuwing may sakit ako sa barko, siya rin ang naging kasakasama ko. Sa oras na kailangan ko ng masasandalan, siya ang naging labasan ko ng sama ng loob at naging tagapayo ko. Kaya nga, unti-unting nagkaroon si Dante ng puwang sa puso ko. Samantala, mabilis natapos ang kontrata ko sa cruise line at kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. Nalungkot ako kasi magkakahiwalay na kami ni Dante. Ninita, bago ka umalis, may sasabihin ako sa iyo, sabi sa akin ni Dante. Nagpaalam na ako sa kanya. Alam mo, kapag umalis ka na, ako ang unang malulungkot. Bakit? Mahal na kasi kita, pag-amin pa niya sa akin. Hindi na ako nagulat sa pag-amin ni Dante sa akin kasi ever since naman ay ramdam ko na ang pagmamahal niya sa akin. Napangiti na lamang ako sa sobrang saya. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Pero alam mo, hindi ako pinanganak na malakas ang confidence sa sarili, pagpapatuloy pa niya. Noon pa lang naramdaman ko nang may espesyal ka ng pagtingin sa akin. Alam mo, kaming mga babae, malalakas ang pakiramdam namin, ang sabi ko naman sa kanya. Hindi ako nagmamadali. Handa naman ako maghintay sa iyo. Hayaan mo lang akong ipakita at iparamdam sa iyo na sincero ako sa mga sinasabi kong mahal kita. Yun naman ang pangako niya sa akin. Tama ka, wala pa akong sagot sa ngayon. Siguro, pagbalik ko ulit dito, saka pa lang ako magkakaroon ng sagot. Sagot ko naman kay Dante. Hihintayin ko ang araw na yon, Ninita. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa pagbabalik mo. Ninita, mahalin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang. Hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa nila. Paniniguro pa niya sa akin. Napangiti at napayakap naman ako sa aking kabiyak. Salamat sa pagmamahal, Dante. Hihintayin kitang bumalik, Ninita, pangako. Sabi pa niya sa akin. Pagkatapos noon, nakauwi na ako sa Pilipinas noong March 7, 2019. At makalipas ang 6 na buwan, ay muli akong bumalik sa cruise line para muling makasama si Dante. At doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Tinanggap ko na ang pagmamahal ni Dante sa akin. Papadudot, sa ngayon ay 3 taon na kaming magkarelasyon ni Dante at stronger pa rin kami. Katunayan, malapit na rin kaming ikasal sa susunod na taon. Masaya naman kaming pareho sa aming desisyon at ramdam na ramdam kong si Dante talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Tungkol naman kina Rodel at Gloria ay pinagpasa Diyos ko na lamang sila. At saka, wala na rin akong sama ng loob kahit pa magkaharap-harap kami. Katunayan, may komunikasyon kami ni Gloria ngayon at nagpapadala pa rin ako ng mga regalo kay tita at sa lahat ng mga pinsan ko. Kasama na si Gloria, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at umaasa ako na mababasa po ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Maraming salamat at muli isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Ninita. Maraming salamat kay Ninita sa pagsulat mo sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot na malaman na yung sarili mong pinsan at pinagkatiwalaan mo ng mahabang panahon ang siyang nag-traitor sa iyo. Hindi sa nagja-judge tayo, pero si Gloria ang tipo ng taong oportunista, walang utang na loob.
Mabait lang kapag may kailangan sa'yo, pero kapag nakuha na niya ang gusto niya, ay parang basahan ka na lamang na isinasantabi o itinatapon. Ganun pa man, happy na rin kami sa iyo, Ninita, dahil napatawad mo na sina Gloria at Rodel. Let us forgive but not forget. Mag-ingat ka na sa kanila at huwag basta-bastang magtitiwala. Samantala, God is good at all times dahil ibinigay niya sa iyo, Ninita, si Dante na way better than Rodel. Good luck at advance wishes sa pag-iisang dibdib ninyo sa susunod na taon. Hanggang sa muli.